Ganon din ba kayo ka-cute nung bata pa kayo? Parang ako kasi cute nun eh. Ayan. So, good morning sa inyo lahat. Ayan. Batiin niyo yung katabi ninyo. Sabihin niyo, good morning. Good morning. Sabihin niyo, saan ka galing? Parang wala ka dyan kanina nung nagsisimula. Ayan. So, happy 47th anniversary CTTP SBC. Palakpakan natin ng Panginoon. Pag sinabing CTTP SBC, tayo yon, okay? Kaya binabati natin ang ating sarili. No? Napakabuti ng Panginoon. Amen? Amen. Mabuti na lang may salitang amen kasi makaka-amen si Tony. Yun lang maintindihan niya sa akin. I'm telling that there's a word amen. So that you can amen, even if I speak Tagalog. Amen. Amen. Ayan. So, itutuloy na po natin ang ating preaching series. By the way, mamaya na po pala yan. Announcement muna. Yun. So, may mga nakapila po tayo mga announcements. Una po, mamaya, 4 p.m. Couples Fellowship. Yan. Pakita ang ating slide. Love anchored in grace. Yan. For couples only. Okay? Hindi po pwedeng mga singles dyan, yung mga widow. Gagawan po namin kayo ng love, courtship, and marriage. Joke. Okay. So, yan po. May speaker po tayo. 4 p.m. Si Pastor Rolly Manuel. Yan. Siya po ay taga Quezon City. Siya po ay isang expert po pagdating po sa mga ganyang usapan. Yan. So, attend po lahat ng mga couples na nakalista. Wala po kayong ibang gagawin kundi magsusuot lang po kayo ng parang pang-date ng inyong mga asawa. Okay? Ganun lang po yan. At libre na po yan. Wala po kayong alalahanin. You just enjoy the message and the fellowship. Okay. Sa next Sunday naman ay may kinorek ako hindi daw LCMS. LC lang daw. Okay? Love and courtship lang. So para po ito sa teens, kilig with purpose. Okay? So 3 p.m. naman po ang simulahan niyan. Ayan po ay para sa teens lang. Siyempre, pwede pong present dyan yung mga young adults or yung mga young pro. Okay? Mga singles po pwede po dyan. Huwag na pong sumama yung mga magulang na mga teens. Ha? Kasi pang teens po yan. Okay? So you will just enjoy it. Yung fellowship and the message. Meron po tayong speaker. Si Pastor Ivan Hervasio from Diliman Church. Okay? And then, yung susunod naman na linggo ay, para naman LCMS for Young Adults. Pansamantagal ang title, okay? Hintay, handa, hinog sa panahon. Yan. Yan naman po ay 4 p.m. Tama ba? Ay, 3 p.m. din pala. Sorry. 3 p.m. si Pastor RJ Cruzin ng Nagkarlan, ang speaker po natin. Yan naman po ay para sa mga young adults, young pro, mga singles, 20 pataas. Okay? Bawal naman po dyan ng teens. Okay? So, wag na po pupunta ang mga teens po dyan. Okay, so yan, lahat po na yan ay libre. Wala po kayong aalalahanin. You just register. Alam ko po, kahit sa teens saka sa young adults ay meron kayong pre-registration na gagawin. Just come and enjoy the fellowship, the messages po na ating gagawin, the program also. Yan, enjoy po natin yan. Yan po ay kasama po sa ating celebration ng 47th anniversary. Yan. At of course, yung fourth Sunday natin is the culmination of our anniversary. Meron po tayong guest speaker, si Pastor Miguel Babilonia, yung dati po nating senior pastor po dito. At ngayon po ay nasa Rock District na po siya. Siya po ang mentor po doon. Ayan. Isa lang po ang service po natin, 8 a.m. Kung hindi ako nagkakamali. Tama ba sa program? 8 a.m. po. So, sabay-sabay po tayo magkikita-kita po. At meron po tayong special na program din po doon. At we will really enjoy the worshiping and the fellowship po nating bilang church. Okay? So, huwag po natin kakalimutan yan. So, dadako na po tayo ngayon sa ating preaching. So, ang preaching series po natin ay Empowering Every Generation for the Great Commission. Kahit na ito ay preaching series natin ngayong February, ito ay buong year nating theme, okay? At sabi po ni Pastora last Sunday, our team's goal is to ensure that no generation is left behind in fulfilling the Great Commission and that each one is empowered to reach their world for Christ in their own
way. So, sisikapin po natin, o sikapin po nating lahat, na wala pong ma-left behind sa atin, sa ating pagsunod sa pinag-uutos sa atin ng Panginoon. No? Una, tayo ay mag-grow ng sabay-sabay. Pangalawa, tayo ay umabot din sa mga tao na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Yun po yung magiging disciple tayo para tayo ay mag-disciple. Okay? At pinasimulan po ni Pastor Nina nga last Sunday at natutunan po natin doon na ang Panginoon na nagligtas sa atin, siya naman din ang nag-uutos sa atin na go and make disciples. At alam po ng Panginoon na mahirap yun, hindi natin kakayanin. Kaya promise niya, nasasamahan niya tayo all throughout ng ating pagsunod sa Great Commission. Okay? So meron pong kapangyarihan na ibinigay po sa atin, ay yan ng Banal na Espiritu. So, papakita ko lang po sa inyo, kung narito po kayo nung Sunday, nung Sunday po, ay meron po ako nabanggit na meron kaming doon sa community po namin ay meron pong parang informal settlers, okay? Pagpasok niyo po sa Acacia na Hagunoy ang entrance, meron po doong kanan at meron po doong maraming bahay pala at maraming tao po doon, no? So, may dinalaw lang po kami doon. Nakita po namin yung lugar niya. Ito na po. Last Sunday. At sabi namin, pwedeng mag-Bible study dito, pwedeng magturo sa mga bata. Kahapon, naandun kami, sinimulan na po namin yung Bible study at yung pagtuturo sa mga bata. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Alam niyo po, si Lord ang nag-open sa atin, no? Ano lang talaga, iikot natin ang ating mga mata, maraming pwedeng gamitin tayo ng Panginoon para matupad natin ang Great Commission. At yan po, sinimulan po namin. Salamat kay Ate Myra kasi madaling araw lang yata siyang kinausap ni Ate Leia. Nag-respond siya at gumawa kaagad siya ng wordless book. Di ba? Ora mismo, tapos may dala siyang pagkain ng mga bata and then, yun na. Nagtulong-tulong po kami. Yan po ay nag-last lang for 1.5 hours na ginawa po namin kasi pupunta naman sila sa office, pupunta rin si Myra sa office. At ako itutuloy ko yung pagpa-finalize ng preaching. Kaya po naisama yan dyan. Okay? So purihin po natin ng Panginoon at ipagpapatuloy po namin yan. Just pray for us also dahil hindi po yan madali. Okay? Hindi po madali. Ipagpray po natin yung lahat ng mga effort po natin na gagawin. No? We will also pray for you kasi hindi lang po ang mga pastor o mga manggagawa ang gagawa po nito. Lahat po tayo ay may gagawin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ka. You say it to your seatmate, you have a, ano ba? Okay, may gagawin ka. Sabi, may gagawin ka. You say, may gagawin ka. Alright. You have a thing to do. You have a part to do. Okay? Alright. So, now, punta na po tayo sa ating preaching ngayon. Ang title po ay Equipping the Next Generation for the Works of Mission or for the work of mission, for mission. So, ang ating pong passage ay makikita sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Sa NIV po ang babasahin ko. Sabi po dito, You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Basahin ko po sa Tagalog. Ikaw naman, anak ko, magpakatatag ka sa biyayang natanggap mo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang mga itinuro ko sa inyo na narinig din ng maraming tao ay ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo rin sa iba. Manalangin po muna tayo. Father God, salamat po Lord sa araw na to. Salamat Lord sa presence mo. Sa pagsama mo, Lord, sa amin, pinupuno mo, Lord, ang aming mga buhay, ang aming puso, Panginoon, ng kagalakan, ng kapayapaan,
nadarama namin, Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Right now, Father God, let us also enjoy yung pakikinig ng inyong mga salita, Panginoon. Gamitin mo, Lord, ang inyong lingkod na maging daluyan ng malinaw, Lord, na salita mo, Panginoon. Ano man, Panginoon, na hindi magiging malinaw, tanggalin mo ito, O Diyos. Ang tangi lang naming hangarin, Lord, ay marinig ka namin sa aming pakikinig. Lord, gamitin mo ang iyong mga salita, Panginoon, na tumimo, tumalab, tumagos sa aming mga puso, Panginoon, para, Lord, kami ay gumawa, Panginoon, ng inyong mga kalooban sa amin at niyayakap namin, Panginoon, ang iyong mga plano, Panginoon, sa amin at tinatanggap namin, Panginoon, ang inyong biyaya at pagpapala, Panginoon, sa amin, sa aming paggawa dito. Maraming salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So alam na po natin ang background ng Timothy, no? Ang letter ni Apostle Paul kay Timothy. So alam na po natin na ang letter to Timothy ay hindi lang po kay Timothy kundi sa buong church noon. Pag sinabing buong church, kasama na po tayo dyan. So kausap din po tayo ng Word of God dito, no? At ito pong Timothy ay isinulat ni Apostle Paul nung panahon na siya ay nakakulong na. Okay? At ito pong pagkakakulong niya, dahil noon ay pinipersecute na ang mga Christians nung panahon ni Emperor Nero. At itong panahon na ito, matanda na rin siya, nakakulong na siya sa Rome. Naghihintay siya ng hatol ng kamatayan. So, hindi lang po ito kulungan na basta-basta, ito po ay Bartolina, madilim at malamig. At sa panahon pong yon, iniwan na rin po si Apostle Paul kasi mahirap talagang pumunta sa Rome at mahirap na dalawin siya dahil iba po yung kaso niya. At ang nasulat po niya, ito pong binasa natin is considered the final letter of Paul to the church. Ibig sabihin, ito na yung pinakahuli. Wala nang sumunod. Okay? So, ito yung tagubilin ni Apostle Paul kay Timothy at sa church. Tagubilin din ito sa atin. Sabi mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Kasi tagubilin ito sa iyo at sa akin. Sabihin mo, okay? So, ang main idea po ng passage na ito, Paul urges Timothy to be strong in the grace of Christ and to faithfully pass on the gospel to trustworthy individuals who will continue teaching others. Alam na po natin ito, no? Kaya tayo dinidisciple para tayo ay mag-disciple. Okay? So, ano po yan? Hindi po tumitigil sa atin na ma-disciple na ako, okay na. Hindi. Hindi siya ganon. Kailangan ma-disciple tayo para tayo ay mag-disciple din. Mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-churchmate, hindi ka naging Kristiyano para umupo ka lang dyan. Okay? Meron plano si Lord at ang plano niya, hindi ka lang umupo dyan. Ikaw ay gagamitin ni Lord para mag-disciple ng maraming taong hindi pa nakakilala sa Kanya. That's the truth at yan ang job natin bilang mga Kristiyano, bilang church. Amen ba? Sabihin mo ulit sa katabi mo, may gagawin ka. Sige na, kailangan matandaan natin to. Kasi paulit-ulit na to para next topic na tayo, okay? Okay. So dito po sa verses na binasa po natin, may 3 points na bibigyan ng emphasis kung paano o gaano kahalaga yung paghahanda para sa susunod na generation. Sino dito ang matanda na, taas ang kamay? Di ba, merong next generation sa atin? O, ganito. Sino dito yung bata pa? Taas kamay. Bata pa. Aba. Di ba, laging may next generation sa atin? Whether bata ka o matanda ka, laging may next generation sa'yo.
Di ba? Hindi naman ikaw ang pinakabata. Laging may mas bata sa'yo. Di ba? So, papaano natin sila bibigyan ng halaga? Okay? So, ito po yung 3 points. Una, be strong in God's grace. Ito po yung sabi sa verse. Pangalawa, invest in discipleship. At pangatlo, raise up reliable and teachable leaders. Ito po yung utos kay Timothy, utos din po sa atin. Ngayon, bago natin po talakayin ang point po natin, may tanong muna ako sa inyo. Ito po ang tanong ko. Gaano kahalaga ang paghahanda ng isang magulang para sa kanyang anak? Gaano kaimportante ang paghahanda ng magulang para sa kanyang anak? Di ba? Napakahalaga. Napaka-importante. Di ba? Kaya nga tayo, talagang tinatrabaho ng mga magulang yan kasi kailangan papag-aral ng mabuti. Di ba? Para yung future na sigurado. Ganun kahalaga. O ito may tanong ako. Gaano kahalaga ang paghahanda ng naunang generation sa susunod na generation? Same principle. Napakahalaga. Okay? Let me give you an example. Paano kaya hinanda ni Henry C. ang kanyang 5 anak, 5 lang ba? Tama, no? Ang 5 anak niya para sakaling mawala na siya, ay hindi mawawala ang negosyo nila. Okay? Wala pong research. Okay? Wala po ako makita. Pero may idea ako kung ano, papaano. Maybe, si Henry C., before siya namatay, maybe he trained them, habang lumalaki sila, by early exposure in business. Maaga pa lang, sinanay niya na, nagninegosyo sila. Alam na alam ng mga bata o ng mga anak na nagninegosyo sila. Ganito tumatakbo ang business. Meron silang hands-on learning. Naalala ko yung mga may-ari ng manufacturing company na pinasukan dati nila dyan sa Tanyag, Taguig. Okay? Chinese ang may-ari. At pag may sale sila, yung mga anak, ang ginagawang ahente, pinapadala sa Divisoria. Tama, no? Tinitrain. Hindi sila nagsimulang boss na kagad. Nagsimula sila doon sa baba. Okay? Malamang ganun din ang ginawa ni Henry C. Ano pa? He provided them quality education and professional growth opportunities. Hindi yan pinag-aral sa kung saan lang. Malamang nag-Harvard. Di ko lang alam, malamang sa magagandang school. Okay? Ano pa? He taught them the values of hard work and discipline. Alam niyo po, napakaganda ng natututunan kapag empleyado, di ba? Yung discipline. Araw-araw mo gagawin, tapos gigising ka na maaga. Di ba? Kaya naman, kung nag-retire ka na, ang aga mo pa rin gumising. Workaholic ka pa rin. Di ba? Hindi ka makatiis na walang ginagawa. Magkakasakit ako pag wala akong ginagawa. Di ba ganyan yung mga... Kasi nakita mo na yung discipline of hard work tsaka yung discipline mismo. Sila ganun din malamang. Ano ba? And he showed them how to lead and manage by example. Hindi naman mapapalaki ni Henry C. ang SM, di ba? Kung hindi siya marunong, kung hindi siya leader, kung hindi siya manager. Malamang naituro na rin ito sa mga anak niya. Kaya naman, nung siya ay nawala na, namatay na, si Tessie C. Coson, siya ang sumalo ng BDO. Okay? Si Hansi, siya naman ang sumalo ng SM Prime Holdings. Okay? Si Harley C., siya naman ang sumalo ng Finance and Investments. Si Herbert C., siya naman ang sumalo ng SM Markets. And then si Henry C. Jr., siya naman ang sumalo ng Real Estate and Property Development. Pag tinotal po nyo yan, hindi po si Villar ang pinakamayaman. Okay? Pamilya pa rin ng C ang pinakamayaman. Siyempre, hinati-hati, kaya hindi na po sila ang lumalabas na pangalan. Pero naadun pa rin po sila sa bandang itaas. Okay? So,
Bakit napakahalaga na paghahanda sa kanila? Kasi kung walang bagong generation na papalit at magpapatuloy, malulugi at titigil ang business nila. Ganito rin po sa misyon ng Diyos. Ganito rin po sa church. Kung hindi natin ihahanda ang next generation ng mga mananampalataya, mga missionaries, at teachers of the gospel, babagal ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Salamat dahil may TNET, no? Kasi tinitrain pa yung mga pastor at mga lay workers doon. Pero dapat sa church pa lang natitrain na kagad tayo. Okay. So ito ang prinsipyo ni Apostle Paul. Kaya sinabi niya kay Timothy, yung 2 Timothy 2:1 and 2. Magpakatatag ka sa biyaya ng Diyos, ni Kristo, at yung natutunan mo na itinuro ko sa iba, ipasa mo rin sa next generation. Yung next generation, sila'y mapagkakatiwalaan, mga teachable na mga tao, mga faithful na tao. Doon mo ituro sa kanila. So, bibigyan ko naman kayo ng isang example, negative example naman, kung ano naman ang nangyayari o nangyari doon sa older generation na hindi niya hinarap hindi niya ginampanan yung pagpasa o paghahanda sa next generation. Meron pong church sa Amerika, tinatawag na Crystal Cathedral in Garden Grove, California. I don't know if you have been there. Okay. It is founded by Dr. Robert H. Schuller in 1955. Ang ganda po ng building, oh. Usual yan sa Catholic Church, pero ayan, ang church na yan ay Evangelical Church. Yan ay founded by Dr. Robert H. Schuller. Okay? Famous yan for its innovative church design and for reaching a large television audience through the program Hour of Prayer. The church grew rapidly and was a beacon of success in the evangelical world. Okay? Dr. Schuller's charismatic leadership was a key factor in the church's early growth. But his focus on reaching crowds rather than discipling and equipping future leaders contributed to the church's eventual decline. Okay? Dr. Schuller's leadership style was heavily centered around his own persona, and there was little attention paid to mentoring young leaders or raising up a team that could carry on his vision. Napaka-strong ng personality niya. Sabihin, sa kanya nakatingin, sa kanya nakatutok ang lahat. Nakalimutan niya na dapat ay may natitrain siya. As he grew older, his children, particularly his son, Robert A. Schuller, were expected to take over the ministry. So, nag-take over nga. Okay, the younger Schuller was not prepared for the challenges of leadership and had not been adequately trained or mentored by his father in a way that would allow him to handle the pressures of such a massive ministry. In 2010, yung anak po ng founder, si Robert A. Schuller, stepped down as a senior pastor after the church faced significant financial difficulties and a decline in membership. The church, which once thrived, struggled to survive after Dr. Schuller's leadership passed on, largely because the next generation of leaders had not been properly equipped and raised up to take over. So anong lesson po dito? Failing to equip the next generation for God's mission can result in stagnation and eventual collapse. Ngayon, tingnan po natin yung yung mas recent, no? Sa Amerika. Sabi po ng pewresearch.org, ang Christianity daw po sa Amerika ay naka-experience ng significant decline in recent decades, no? Noong 2019, ang percentage daw po ng Americans identifying as Christians dropped from 77% in 2009 to 65% in 2019. Ibig sabihin, mas kumukonti ang mga nagsasabing Kristiyano sila according sa research, according sa survey. That this decline is accompanied by decrease in regular church attendance.
In 2009, 37% of Americans attended religious service at least once a week. By 2019, bumaba po ito from 37%, naging 31% na lang. Ibig sabihin, hindi na nag-church. Marami na. Di ba? 31% na lang ang nag-church. Ano pa? Projections indicate that this trend will continue. Oh, saan pa pupunta yon? Kung yung trend na yon ay babagsak pa. A 2022 Pew Research Center analysis suggests that if current patterns persist, Christians could comprise less than 50% of the U.S. population by 2060. Mas mababa pa po. Pag nagpatuloy ang ganitong trend sa Amerika. Ngayon, tingnan naman po natin yung mga kabataan, no? Sabi sa Lifeway Research, recent studies have highlighted a concerning decline in church attendance among youth and young adults. In 2019, the study found that 66% of young adults aged 18 to 22 stopped attending church regularly during that period. Ganun din sa mga kabataan. Ngayon, tingnan po natin sa Pilipinas, in the Philippines. SWS survey, ito po pag sinabing Christianity, kasama na po dito yung mga Catholics at iba pang mga sects at iba pong mga denominations, okay? A 2019 social weather station survey indicate a decline in weekly church attendance among Filipinos. Same. With only 43% attending religious services weekly, down from 66% in 1991. Konti. Nampakonti. Tingnan mo yung katabi mo, may blanco bang dyan, upuan? Sinong nakaupo dyan dati? Di ba? Kaninang umaga po, ang konti-konti. Ito lang, wala dito. Ano pa? Youth engagement. Okay? Henrietta de Villa, former Philippine ambassador to Vatican, noted that many young people feel attending Mass on Sundays is not important anymore. Kahit yung mga Catholics, ganun din pala. Kumukunti din ang mga youth na nag-a-attend ng church. Okay lang kung napupunta sa evangelical churches. E paano kung hindi rin napunta? Ano pa? Evangelical church dynamics naman po. Konti lang po ang makikita nating research. Pero sabi sa philamtribune.com, Amerika pa rin po ang base nito, may good news ng konti. Okay, ito ang good news. Despite the overall decline in religious observance sa Philippines, evangelical churches in the Philippines have experienced growth. Palakpak naman dyan sa Panginoon. Kahit na raw kumukunti ang attendance ng mga kabataan at generally ng church, evangelical churches, nag-expand. Paano? Paano? Sagutin po natin. The Philippines has become a missionary sending nation. Dahil nagsisend tayo ng missionary sa ibang lugar, ibang bansa, lumalaki pa rin ang church. With Filipino Christian churches expanding both domestically and internationally. Meron pa, dumadami ang churches, nagdi-divide. Nakakatuwa lang, di ba? Dapat nagmumultiply. Pero ganun pa man, may plano ang Panginoon sa atin, mga churches. Ano pa? Kabataan naman, tingnan natin. The decline in church attendance among the youth demographic poses a challenge for evangelical churches, which often emphasize communal and experiential spirituality. This trend underscores the need for effective youth engagement strategies within these communities. Ano ang edad ng mga sinesend out nating mga missionaries? Ilang taon na si Pastora Pearl at si Brother Danny? At 50s na nung nag-missionary. Kamusta na ang mga kabataan?
Di ba? Nasaan ang kabataan? Ano pa? Evangelical churches are experiencing growth and increased missionary activity even as they face challenges related to youth engagement and the overall decline in religious observances. Addressing these challenges requires targeted strategies to engage younger generation and adapt to the evolving religious environment. May gagawin pa rin po ang church, mga leaders. Kailangan ma-empower pa rin ang mga kabataan. Kasi sino ang susunod? Who's next in line? Sino ang susunod nating isesend sa missions? Sino ang susunod na pastor? Sino ang susunod na D-group leader? Leader ng ministry. Pag hindi natin tinutukan ang empowerment, training, mentoring, coaching, discipling ng mga kabataan. Serious po yun. Kaya po ito yung hamon. Ihahanda ba natin ang susunod na generation ng mga leader sa kaharian ng Diyos? O hahayaan lang natin sila na hindi sila maging handa? May choice po tayo mga kapatid. Paano natin sila ihahanda? So ngayong araw po at sa mga hindi po natin makukumpleto, pero ngayon pong taon na ito, pag-uusapan po natin lagi, paano natin masasanay, mapapalakas, may empower, at maipapadala ang mga kabataan para sa misyon ng Diyos. Dahil dito po nakasalalay ang hinaharap ng iglesia. Ano lang, hindi ko napagpaalam kay Lee. Di ba, lagi ko nababanggit. Si Lee ay may naghahanda, meron ng nirelease na June 9 to, basta 2 weeks po, na siya ay pupunta sa ibang bansa para isang mission exposure. Kasama, 11 po sila, including the faculty na kasama. Mga kabataan po ito na i-expose at ititrain sa mission field. Mga restricted na bansa. Kaya kung gusto nyong maging missionary o maging pastor ng anak ninyo, huwag nyo lang silang itulak. Huwag lang ang motivation ay malaki kasi kita dito pag graduate siya sa ganong course. Mga kapatid, ang calling sa atin is to make disciples, fulfill the Great Commission, finish the Great Commission. Ang unang point na gusto kong i-emphasize sa salita ng Diyos ay, number 1, be strong in God's grace. Sa 2 Timothy 2:1 po yan. Sabi dyan, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Si Timothy ay kinonsider ni Apostle Paul na anak niya sa pananampalataya. Kaya tawag niya dito, my son. At sabi niya doon, be strong. Magpakatatag ka sa biyaya ng Panginoong Jesus. Paano ba maging strong in God's grace? Ano ba ang meaning nito, no? Be strong in God's grace. Lahat po tayo may cellphone, no? Tama? Yung iba na lang, konti, o wala. Yung iba ayaw na lang mag-cellphone, no? Di ba, ang lahat ng cellphone o lahat ng mga gadgets ngayon ay merong tinatawag na rechargeable batteries. Tama? Itong rechargeable batteries, kapag ka nalobat ito, anong gagawin mo? Isasaksak mo sa saksakan, sa power supply. Tama? Pag hindi mo yan sinaksak, anong mangyayari doon? Mamamatay, hindi gagana. Ang ibig sabihin po ng be strong in God's grace, it means we must rely on God's strength, not your own. Para po tayong mga rechargeable batteries. Hindi tayo pwedeng malobat at wala na. Kailangan lagi tayong kumukonect, sumasaksak sa power source. Sino ang power source ng mga Kristiyano?
Ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Ano mangyayari sa atin kapag hindi tayo sumaksak sa power source? Mamamatay tayo. Hindi natin kakayanin. Huwag tayong umasa sa sarili nating lakas, mga kapatid. Instead of depending your own abilities, we must draw power from God's limitless grace. Ano pang ibig sabihin ng be strong in God's grace? We must live in His unmerited favor. Ipapamuhay natin. Kasi biyaya sa atin ng Panginoon. Okay? Ang lahat ng ito. Ito ay gift sa atin. Hindi natin kayang trabahuhin yan. It is not something we earn. Yun ang grace, unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat na mabuhay dahil sa mga kasalanan natin. Tama? Sino dito walang kasalanan? Lahat tayo nagkasala. Patuloy na nagkakasala. Kaya, sabi dito, be strong in God's grace. Ipamuhay talaga natin ang biyaya ng Panginoon. Maging grateful tayo. Lord, salamat. Lord, ano bang plano mo sa akin? Bakit ako nagigising araw-araw? Di ba? Yun yung sinasabi nating ipamuhay mo. Ano pa? We must persevere through challenges. Life and ministry can be tough, but God's grace gives us the endurance to keep going. Be strong in God's grace. Ano pa? Pinakahuli. We must stay rooted in Christ. Kailangan nakaugat, malalim. Okay? Be strong in God's grace means staying connected to Jesus who empowers us to live out our calling. Itong verse na ito ay encouragement sa atin na magtiwala tayo ng lubos sa Panginoon na ang biyaya ng Diyos ang magsusustain sa atin at magbibigay lakas para gampanan natin ang kanyang pinapaganap sa atin sa lahat ng pagkakataon. Let us draw strength from His enduring grace and let it empower you in every season of life. Hindi lang selective na buhay mo. Buong buhay natin dapat nakaasa sa Panginoon. May reminder po ako sa mga kabataan, young leaders need spiritual strength, not just knowledge or skills. Pwede tayong gumaling, pwede tayong tumalino pag nag-aaral tayo. Pero mas kailangan natin ng spiritual strength, mga kapatid, mga kabataan. At magagawa lang natin yan pag patuloy tayong lumalapit sa Panginoon. Reminder sa ating lahat, strength comes from God's grace, not human effort alone. Kahit feeling mo, wala ka ng kailangan, kasi self-built ka na eh. Kumbaga, trinabaho ko to, nakamtan ko to, ganito na ang kinikita ko, ganito na ang status ko sa buhay. Kahit makarating tayo sa ganyan, kulang pa rin tayo pag wala ang Diyos. Tanong ko po sa older generation, are we teaching the next generation to rely on God's power or just in their own abilities? Saan natin itinutulak ang ating mga anak? Itinutulak o hinihila ba natin sila papalapit kay Lord? O itinutulak natin sila sa maging successful lang sa buhay na ito? Hindi po yun ang calling natin. Ang totoong success, pag ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Tanong sa magulang, tinuturuan ba natin ang ating mga anak na magtiwala sa Diyos, especially sa kanilang future? Pag-usapang nahihirapan na ba siya sa pag-aaral, ano ang push mo? Mag-aaral ka na mabuti? Kasama yun. Pero dapat manalangin ka ng mabuti. Magbasa ka ng Biblia ng mabuti. Dapat ganyan ang push natin. Mag-attend ka ng fellowship ninyo. Kasi makakapahinga ka dun. Tanong sa mga D-group leaders, mini-mentor at kino-coach ba natin ang mga members na magtiwala sa Diyos, especially sa mga pagsubok na darating? Hinahanda ba natin sila?
yung pagpapalalim ng relationship natin sa mga D-groups natin, napakahalaga po nito sa ating lahat. So application, we must teach young believers to develop a lifestyle of prayer, Bible study, and dependence on the Holy Spirit. I encourage mentors to model a life of grace and faithfulness to the young generation. Hindi lang po teach, kundi set an example. Show an example. Hindi lang teach, kundi do what we preach. Hindi po yan madali, especially sa nagpipreach dito. Kami pong una. Kami pong mauuna. Kung hindi ko pinapalaki by the grace of God, si Lee, ang anak ko, nakakayang tumayo dito. Kaya ako po muna ang dumadanas ito. Pinipreach ko na umabot sa mga tao. Sinisikap namin umabot sa mga tao. Meron din po kayong calling. Hindi man kayo magpastor, ang calling nating lahat ay umabot sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Gagampanan po natin yung lahat. Pangalawang point sa message natin, invest in discipleship. Sabi po ng verse natin, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses. Ang ibig sabihin po, invest. Mag-i-invest po talaga tayo. Alam na alam yan ng mga magulang, di ba? Nag-invest talaga tayo sa ating mga anak. Yung iba nga, nag-OFW, di ba? Nag-aalaga ng mga anak sa ibang lugar. Pero yung anak natin, hindi natin naalagaan. Pero, nag-i-invest kasi tayo. Kailangan mapag-aral ko sila ng mabuti. Iginagapang ng mga magulang ang mga anak. Alam natin yung investment na yan sa ating mga anak, no? Kaya, I also encourage you na invest din tayo sa kanila na maging disciple din sila. Okay, mga kapatid, hindi kayang alagaan ng D-group leaders. Lahat sila ang mga anak ninyo. Tulong-tulong po tayong lahat dyan. Meron po silang contribution, meron silang part, pero mas malaki po ang part ng mga magulang. So, pagdating naman po sa church, hindi po pwedeng iasa sa pastor na nagpipreach. Kaya po tayo hinati-hati sa mga grupong maliliit. Kasi kayo rin po ang pastor ng kanya-kanya mga grupo. Kayo rin po ang mag-aalaga sa inyong mga grupo. By God's grace ay matutupad natin ang lahat po ng ito, no? So, ano po ang ibig sabihin ulit ng invest in discipleship? Invest in discipleship means to intentionally mentor, teach, and guide others in their faith. So, pass on what we've learned. Yun po yung ibig sabihin ng invest in discipleship. Paul entrusted Timothy with the gospel, instructing him to teach others. Discipleship is about sharing what God has taught us. Kung ano na-receive natin, ipapass on natin. Okay? Hindi pwedeng, para tayong dam. Di ba? Dami na natutunan, tapos hinto lang doon. Hindi ganoon ang design sa atin ni Lord. Ano pa? Yung invest in discipleship. Build meaningful relationships. No? It is not about the preaching. It's about walking alongside others. Helping them grow spiritually. Yung mga anak niyo ba, nakakausap nyo gabi-gabi? Araw-araw. Kung sino ang, sino ba? Kinote ni John Maxwell, kung sino daw ang, you are the average of the 5 person you are always with. Sino ang laging kasama nila? Dapat kasama ka doon. Sinong lagi nilang kausap? Dapat kasama ka doon, magulang. Leader. Dapat kasama ka doon. Kung gusto nating sila ang susunod na next generation na kayang-kaya nila. Ano pa? Commit time and effort. True discipleship requires patience, consistency, and dedication. It's an investment that multiplies.
as disciples, make more disciples. Ginagaya lang naman tayo ng mga next generation. Kung ano ginagawa ng generation na ito, ginagaya lang naman tayo. Kapag ka tayo nag-disciple, nakikita nila yun, magdi-disciple din sila. Kung tayo ay nag-grow spiritually, nakikita ng mga anak natin, mag-grow din sila. Gaya-gaya. Diba? Okay lang yun. Basta sa Panginoon, maggayahan tayo. And then last, strengthen future leaders. By training faithful people, we ensure that the gospel continues to spread through generations. So in short, ang discipleship ay hindi lang makilala natin ang Panginoong Jesus, kundi matulungan din natin ng iba na makakilala sila sa Panginoon. So imaginein po ninyo, no, isang kabataan, gustong-gusto niyang mag-grow, pero walang magme-mentor sa kanya. Kawawa. Without mentorship, they become discouraged and ineffective. Kaya po napakahalaga, no? Maging mentor po tayong lahat sa susunod na generation. Nag-invest si Apostle Paul kay Timothy, hindi niya lang ito tinuruan, kundi may mga panahon na kasama talaga niya si Timothy, namuhay, gumawa ng ministry. Magtatagumpay ang mission kung personal itong maituturo at maimomodel. Ang tanong sa ating lahat, who are we intentionally discipling? Meron ba? Dapat kapatid, meron. Kahit anak mo, tulungan mo na ang D-group leader niya. I-mentor mo na rin ang anak mo. Huwag nating iasa lahat sa teacher, sa Sunday school teacher, sa D-group leader. Hindi. Kayo talaga ang pinaka-unang mentor dapat. So in application, we don't just preach and tell others to do. We must invest time in people. Kaya po mag-create pa tayo ng mga come and see, ng mga paglago na groups. Naalala ko yung isa pagkilala groups. Okay? Para sa ganun, walang nali-left behind, na walang nag-aalaga, na nag-a-attend ng church. Dapat lahat ay may nag-aalaga. Kung ikaw hindi ka naalagaan, maghanap ka na mag-aalaga sa iyo. Kung matanda ka na, huwag ka na masyadong paalaga. Mag-alaga ka na. Di ba? Ganun lang ang pattern natin. So, testimony ko po kay Lee. Pasensya na, Lee. Hindi ko ulit na sabi sa'yo. Natutuwa ako kay Lee tungkol sa kanyang paglago bilang leader ng teen. Ang dami niyang idea na gagawin sa teens. Actually, kasama niya si Eman, si Jai. Lagi silang merong idea na iniisip. Diba? Minsan, weird na idea. Minsan, okay naman. Minsan, parang maganda pag pinagpatuloy. No? Hindi na po siya teens. No? Magti-21 na po siya ngayong April. No? At dahil sa school niya po, na-expose siya doon sa mga gawain outside the SBC, outside the church. No? Mga mega churches, mga classmates niya, ganyan. Kaya po nag-aya siya sa mga teens dito na umattend sila ng isang conference ng isang mega church. May 3 days yun. Kasi nung nakaraan siya lang naka-attend, ngayon nag-aya siya. Pinabudgetan pa niya. May budget yun, 3 days, may budget yun, nakapasa na po sa church po natin. Tapos, ang kakaibahan, tumahiming po ang youth conference ng IGM, sumabay doon sa move ng CCF, halos magkakasabay. Kasabay po nito yung pagpunta niya sa ibang bansa for mission exposure. Kaya hindi pa yata na si Lee, wala po si Lee doon sa move. Kaya wala din po siya doon sa IGM youth conference. Sumabay, 2 weeks kasi yon. So, nakakatuwa po pagka ganun po yung anak ninyo. Di ba? Nakakatuwa, di ba? Kahit na may kakulitan po sa bahay yan, di ba? Pero, ganun talagang kabataan, di ba? Pero nag-grow, nakakatuwa, no?
Alam ko po, yung mga magulang dito na laging nasa fellowship, yung mga anak nila, laging nasa Sunday school, laging nasa church, maraming nagiging kaibigan sa church. Alam nyo na, no? Yung nagbabasa ng Biblia, alam nyo, di ba? Lumalalim sa Panginoon. Yun ang katotohanan po nun. Kaya payagan nyo lang po sila kapag papunta po ng church. Okay? I hope and I pray na maghangad din po kayo kung meron kayong magka-college na mga anak, ipasok po ninyo sa Messiah College. Maliit na school lang po ito, kung tutuusin. Meron nga siyang subject na nasa Australia-based yung kanyang prof. So online, dalawa lang sila. Tutorial, di ba? Di ba? So napakaganda, tutok na tutok. Di ba? Tinatanong ko nga siya, namimiss mo ba yung maraming classmates? Namimiss mo ba yung yung malaking school? Sabi na, hindi naman. Sabihin, nagagampanan. And by the way, ano po siya? Ano yan? Dean's Lister. At 100% scholar po siya ng school dahil pastor po yung kanyang magulang, kanyang tatay. So, yun. Hangarin po natin na magawa niyo po yan sa inyong mga anak. Magawa niyo po yan sa inyong mga D-group members. Magawa po natin yan sa susunod na generation. Last point. Panghuli, raise up reliable and teachable leaders. Okay? Sabi po dito, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Ano pong ibig sabihin ng raise up reliable and teachable leaders? This means to equip and mentor faithful individuals who can continue teaching and leading others in the faith. How will we raise up reliable and teachable leaders? Number 1, find faithful and committed people. Hindi talaga lahat ng nagsi-church eh. Di ba? So, unahin mo na kagad yung mga nakikita mong teachable, faithful. Di ba? Meron tayong tinatawag dyan eh, yung fast, no? May fast. Faithful, available, and may S, teachable. Time-bound eh, hindi po kasama yun. Hanapin po natin yun. Si Apostle Paul, pinapahanap yun kay Timothy. Ano pa? Ano ibig sabihin po niyan? Look for teachable hearts. Nako, huwag po natin ipagpapalit yung galing niya, yung skills niya, yung giftings niya, achievements niya, or status sa buhay sa puso. Ang Panginoon, tumitingin sa puso. Hindi niya tinitingnan ang tinapos mo, o ang status ng buhay mo, skills mo. Ang Diyos ay tumitingin kung teachable ba ang puso. Hindi lang po magagaling at matalino, kundi willing to learn and grow. These are people who remain humble and open to correction. Napakahirap po kapag di ba? Naglagay kasi isang posisyon na later on, siyang nagpapahirap. Mahirap po yan. Kaya po, si Apostle Paul, pinahanap si Timothy, yung reliable na mga tao, mga teachable na tao ang pasahan mo ng gospel, na sila ang tagapagturo ng gospel din. Ano pa? Equip and empower them. Training leaders means giving them the right tools, wisdom, and encouragement to carry out their mission effectively. And last, ensure multiplication. Sila yung mga taong, pag tinuruan mo, ituturo kagad nila sa iba. Sino yung ganyan? May konti kang alam, gusto mo na kagad ituro. Ang sabi nila, ang teacher daw, kaya niyang isimplify yung mga mahihirap intindihin. Teacher yan. Ang sabi nila, yung pastor daw, yung mahirap, yung simpleng bagay, pinapahirap. Ilang verse lang to, isang oras na ba ako? Pero dapat daw, ang isang pastor, marunong siya dapat magturo.
Okay? So, ako po kasi parang ganun eh. Ano ko na, ay, parang meron akong gift sa teaching. Hindi naman po ako teacher, pero naging teacher ako. Di ba? Ibig sabihin, naiintindihan niyo ba ako? Naiintindihan? Malinaw naman. Hello, sound check. Pag meron pala akong konting alam, itinuturo ko na kagad. Kasi parang yun ang testing eh. Kung natutunan ko ba yun, kaya kong ituro. Ganun siya. So, yun po yung pinapahanap ni Apostle Paul kay Timothy. Ensure multiplication na magkakaroon ng cycle of discipleship. Pagpapatuloy at hindi mamamatay. Sa madaling salita, strong leadership in the faith doesn't happen by accident. It's an intentional process of raising up reliable, trustworthy, faithful, teachable individuals who will continue God's work. Kumbaga sa sports, ang coach, hindi lang siya nagtitrain ng mga players. Dapat nagtitrain siya for future coaches. Kumbaga sa business, hindi lang siya nagtuturo paano maging manager, nagtuturo din siya kung paano maging business owner din. Okay? Ganon din sa church, sa pastor, sa D-group leader, sa magulang, pareho. Tinuturuan natin ang mga anak, hindi para maging anak lang sila. Tinuturuan natin sila para maging mabuti silang magulang someday. Kaya sa atin, let us look for faithful and teachable people who will continue this mission. We are not looking for spectators. We are looking for future disciple makers. We are not looking for audience. We are looking for future disciple makers. In application, let us create leadership training programs in the church. Nako, pag may training program po tayo, paatinin niyo po sila, mag-atin po tayong lahat. I challenge young people to step up. Okay? Be willing to accept real opportunities and real responsibilities. Hindi pwedeng, hindi tayo mag-grow. Mag-grow. Gawa ng hindi mo pa alam. Gumawa ng bago. Tumanggap ng bagong ministry. Kasi maraming gawain. Let us support mission trips, evangelism projects, and ministry training. In conclusion, nakikita ko po kasing oras, 11:46 na. Let me end this preaching with a story. No? In the early 1900s, a Sunday school teacher named Edward Kimball felt called to share the gospel with a young rebellious shoe salesman. So, Sunday school teacher po. Despite his doubts and fears, Kimball faithfully discipled the young man who later gave his life to Christ. That man was D.L. Moody, who became one of the greatest evangelists in history. Moody's preaching influence will Chapman mentored Billy Sunday, a former baseball player turned evangelist who preached to thousands. Sunday's ministry then inspired Mordecai Ham, who held crusades where a young man named Billy Graham accepted Christ. Billy Graham went on to become one of the most influential evangelists of all time, preaching to millions worldwide. But it all started with a faithful Sunday school teacher, Edward Kimball, who invested in just one person. Ganyan po ang picture ng ating tema ngayon, empowering every generation for the Great Commission. Challenge po sa ating lahat, sino ang susunod na Edward Kimball para makapag-produce ng isang Billy Graham? Si Billy Graham po, meron siyang anak ngayon na evangelist din. Ang pangalan? Franklin Graham. Meron po siyang kapatid na evangelist din. Challenge for the D groups. Who are you investing in? Challenge for the young generations. Will you commit to being equipped for God's mission? Challenge for the church. Will we intentionally build up the next generation of disciple makers? Wag po tayong hinto, mga kapatid, SBC Church. Let us equip
empower, and send out the next generation for Christ. Amen. Amen. Let us pray. Maraming salamat po, Father God, sa biyaya niyo, Lord, sa amin, sa grace mo, Lord, unmerited favor. Kami, Lord, ay mga makasalanan, wala nang kabuluhan, Lord, deserve to be punished. Pero salamat dahil mahal mo kami at hindi mo kami, Lord, hinayaan. Nagpadala ka ng tagapagligtas namin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang iyong nag-iisang anak. Salamat po, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa amin na kami inaligtas. Salamat, Lord, sa blessing ng church. Meron kaming church. May community kami, Panginoon, kung saan kami lalago spiritually. Lalago kami, Lord, sa aming pananampalataya at pagmamahal din, Panginoon, sa inyo. Lord, salamat, Panginoon, dahil meron kang kalooban, Panginoon, sa amin. Ang kalooban mo, Lord, sa amin ay umabot kami sa mga mahal mo pa, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa inyo. Lord, wala kang ibang gagamitin kundi kami. At bilang part ng church, Panginoon, alam namin, hindi kami perfect, marami kaming pagkukulang. Pero ginagamit mo, Lord, yung mga taong katulad namin, Panginoon, para, Lord, ipagpatuloy ang inyong misyon na iligtas ang mga tao, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan. Maraming salamat po, Lord, dahil tinuturuan mo kami ng iyong mga salita, Panginoon, na hindi lang kami huminto bilang mananampalataya. Kami, Lord, ay maging disciple para kami, Lord, ay mag-disciple din sa iba, Panginoon. Lord, napakalawak pa, napakarami pang mga hindi nakakakilala, Panginoon, sa inyo. Lord, may decline sa church, sa attendance, Panginoon. Sa amin, sa Pilipinas, Lord, kumukonti din ang mga kabataan, Lord, na talagang nag-identify as Christians. Marami, Lord, mga kabataan na imbis na Sunday morning ay narito sa simbahan, nakikipag-fellowship, nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, na ay nasa labas. Panginoon, patawarin mo kami kung kami, Lord, ay nagkukulang sa pagme-mentor, sa pagdidisciple, Panginoon, na magampanan namin ang aming tungkulin bilang magulang, bilang leader ng church, bilang pastor, Panginoon. Magampanan namin ito, Panginoon. Hindi ito, Lord, madali. Pero gusto ka naming i-please. Gusto ka naming purihin. Gusto ka naming pasalamatan, Panginoon. At bilang pasasalamat namin, Lord, gagampanan namin ang kalooban mo, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pagganap dito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa time na ito. Anniversary month namin. Salamat po, Lord, dahil may mano kaming tema, Panginoon, na inaalala ang next generation, Panginoon. Hayaan mo lang, Panginoon, na kami, Lord, ay magamit mo para sa mga susunod na generation. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Magampanan namin ito, magawa namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon. Even sa aming paghiwa-hiwalay, gawin mo kami pagkapala sa aming mga makakasalamuha, sa aming mga pamilya, Panginoon. Maging ilaw at asin kami, Panginoon, sa kanila. Maraming salamat po, Lord. Binabalik namin ang lahat ng papurit na walhati, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Magbatian po tayong lahat. To God be the glory. See you next Sunday.
All D12, first gen, retain lang po. Quick lang po. D12 po, please stay for a very short meeting. D12 po. First gen.